So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, another first impressions review na naman tayo. And this time itatakal natin yung hot na hot ngayon na smartphone mula sa itel or sa Villaon, ang itel Villaon VPad 2. Ito na kaya ang affordable budget na affordable pa, na tablet para sa'yo. Tara, pag-usapan natin. Tayong introduce na bagong hot na product mula sa itel or sa Villaon. So, itong brand na to is Villaon. Pero kasi, kaya ko sinasabi siyang itel kasi nasa under brand siya ng itel ngayon sa official store nila sa online. Kaya pag tinap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang makukuha tong VPad 2 ng Villaon or ng itel. Usually, nasa around 5,000 pesos lang to 6,000 pesos. So, ayan, i-click natin siya. And this is the 4GB 128 and meron tayong 4GB 64GB of internal storage. I think nasa 5 plus yung 64GB na version neto. Yes, 5.5 for the 64GB of internal storage, and this is 3GB 64 pala. So kung meron kayong extra budget, go for the 4GB 128, mas better. Mas marami kayong malalagay, mas marami kayong magagawa for the 4GB of RAM. Kasi again, the 3GB of RAM medyo hindi na po talaga kinukonsider nating acceptable in 2026, especially for this kind of price tag. And sa video natin nga na to, meron pa kayo makukuha ang additional discount voucher pag dito kayo galing sa ating link. Biruin mo galing lang kayo sa video natin, may makukuha pa kayong additional discount voucher. Ganyan kalupit dito sa ating video, kaya dito lang kayo bibili nitong itel Villaon VPad 2. Isang very, very affordable na smartphone ng tablet mula sa Villaon or sa itel, okay? So yun nga, this is just a first impressions review. Magbibigay ako ng first impression sa mga bagong labas sa tablet or smartphone, yung kanilang price, specs, availability, and of course, discount voucher. And no worries, umorder na ako niyan. Kasabayan ko rin kayo kung order na kayo ngayon yan. And habangan nyo na lang ating unboxing, full review, and game test natin dito sa device na to. So again, unang-una natin pag-uusapan muna yung specification ng device na to. So meron siyang 10.1 inches IPS LCD display resolution with a resolution of 800 by 1280 pixels. When it comes sa processor niya, the processor is pang budget talaga. Budget friendly processor. It's Unisoc T615. So yung processor na yan, several times na natin na-try yan, and I think parang rename yan ng Unisoc T7250 or Unisoc T7225. And for that kind of processor, day-to-day tasks, mga casual things, especially itong tablet na to, more on focus nito is for kiddos. Parang learning device sila to. Okay naman for that kind of mga activities yung ganitong tablet, mga idol. So, very affordable na tablet. At, syempre, ang maganda pa dito sa itel Villaon VPad 2 is 4G LTE ready na siya. Sobrang rare tayo makakita ngayon ng tablet na merong pwedeng lagyan ng SIM card na ganitong affordable lang. Yung camera niya is 13 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. The battery is medyo olats. It's 5,000 mAh na removable battery. Ang maganda pa nga dito is parang kid-friendly itong device na to, kasi yun nga, usually ang mga parents natin naghahanap ng isang learning device for their kids. Ito maganda dahil meron siyang mga learning features, learning applications para sa inyong mga kiddos. Parang yung itel Vista Tab Go. Ganon siya kaganda, mga idol, when it comes sa learning center. So again, i-review naman natin siya, i-check natin ng mabuti itong device na to when it comes sa kanyang mga features upon receiving, okay? Next naman, mga idol, ayan, nalaman nyo na yung price, specs, and availability, and of course, discount voucher dito sa itel Villaon VPad 2. Next is gusto ko ibigay sa inyo yung saloobin ko or first impressions ko dito sa tablet na to. Again, pwede tayo magbigay ng saloobin or opinion sa mga bagong labas na devices based lang sa kanilang specification, even without the unit. Kasi syempre, very familiar naman tayo sa mga specifications, na-try natin yan sa mga ibang brands, titingnan natin kung sulit nga ba siya for its price, di ba? Unang-unang pag-usapan natin is yung kanyang RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya, reasonable naman, especially for the 4GB 128. Kumakuha niya siya ng 6,000 or 6,000 below dahil sa ating link. Again, dito lang kayo bibili ito. Tap mo yung video, may shopping button dyan or merong ditong link. Mura nyo lang makukuha itong itel Villaon VPad 2. Pwede nyo siya makuha ng reasonable price na meron pang discount voucher. No worries, yung voucher na yan upon checkout ay ma-automatic po yan, madi-discount. So yun.
kung meron kayong, I think for the budget is parang 1,000-ish lang naman ang difference. Go for the 4 gig 128. Yung 4 gig, ay yung 3 gig 64 gig kasi neto, medyo hindi na talaga siya parang user friendly when it comes sa day-to-day activity natin. Ayun na nga. So, kasi in 2026 talagang reasonable or the best fit na pwede nating magamit na RAM is 4 gigabytes na talaga. 3 gigabytes kasi medyo olas na talaga yung mga idol, especially sa tablet kasi usually tablet more on naka-design yan for multitasking kasi syempre malaki yung display, 'di ba? Merong mga multi-window, mga ganyan-ganyan. So, talagang pinaka the best na minimum is 4 gigabytes of RAM. Pero kung sa id na talaga, yan na talaga yung budget natin, 3 gig 64, magagamit siya pero very, very limited. You cannot play a decent game dito, especially sa kanyang RAM. Kaya kung 3 gig 64 kayo, makuha nyo siya ng 3 to 4,000 pesos or 4,000 pesos, okay naman siya. Okay naman siya, depende na lang sa gagamit and kung gaano siya ka-heavy user, okay? Kaya for me, again ulitin ko, I'll recommend the 4 gig 128 all the way. Mas better, mas sulit. 1,000 lang naman. Naka-discount naman na kayo, di ba? Dahil sa ating voucher. So, 1,000 piso lang naman ang idadagdag nyo. Go for the 4 gig 128, mas better. Pinaka-the best din dito is the screen size is 10.1 inches. Napakalaki for a tablet na 5 to 6,000 pesos. Resolution is okay, budget friendly naman talaga siya. So, syempre sa ating first impression, doon natin yan i-observe kung when it comes sa kanyang display is meron kasing mababa yung specification ng display, pero pag tinignan nyo, maganda yung quality or the resolution kasi syempre nakaka-boost yung brightness minsan or the screen quality, kumbaga. Pero again, yung panalo kayo dito yung screen size. Susunod na panalo kayo dito yung 4G LTE capability niya. Kasi ulitin ko, iilan lang po ng mga tablet devices ngayon na ganito kamura ang merong 4G LTE ready. Yun ang isa na mapagmamalaki ng VPad 2 sa mga competitors niya na wala pong SIM card ready. Especially sa mga sobrang popular brands dyan na sobrang mahal ng mga presyo ng tablets nila pero hindi pa rin 4G LTE ready. Yan ang isang magiging hatak ng VPad 2 sa mga competitors niya. Next is yung kanyang battery. Siyempre, ito ang isang cost cut battery. Maliit ang battery nito, real talk, kasi sa 5,000 mAh perspective ng tablet range, maliit po talaga yan. At least ang minimum for a tablet device, especially for this kind of screen size, is 7,000 mAh battery capacity. So 5,000 siya, expect nyo performance ng battery nito is parang mobile phone lang or smartphone. Maliit, pero syempre sa ating full review, let's see kung gaano ba katagal yung 5,000 niya for a tablet device. Yun lang naman ng isang nakakalungkot na part dito sa VPad 2, the battery capacity. So, ayan na mga idol ang ating first impression so far dito sa ITEL Villion VPad 2. So, nakakatuwa tong Villion. So, baka in few years, mag-separate na sila sa store ng ITEL. Magkaroon na talaga ng separate store ang Villion kasi isa to sa parang nadagdag sa Transsion, di ba? Meron na, ganyan din yung ITEL before parang sumisingit siya sa Infinix tsaka sa Tecno before. Tapos ngayon nag-separate na talaga sila ng brand. So baka magpang-apat na yung Villion na which is very exciting na marami na tayong mga Transsion company na nag-o-offer ng very affordable na smartphone or tablet this year. Especially sa mga kasagsagan ngayon ng nagsisitaasan ng presyo ng mga devices. Kasi mga idol sa ating kasi mga Filipino, may mga consumers kasi na alam mo yun, kailangan lang talaga nila or need lang talaga nilang isang device sa very affordable na mga gamit sa trabaho. Meron na ako ng mga na-experience sa ganyan mga consumers natin. Kaya nakakatuwa rin naman ng mga brands na to na na-appreciate natin na kahit sa ganun nga na instance na meron ng nagsisitaasan ng mga presyo ng smartphone or tablets, nandito pa rin yung mga iba na nag-offer ng very, very reasonable na presyo. So again mga idol, kung interested kayo sa ITEL Villion VPad 2, it's about time na ito na yung it's about time na bumili na kayo na ito. Hanggang sale pa siya, especially magdo-double number sale na naman. Click mo yung video. Ayan, meron pong shopping button dyan. Murat bag sa presyo lang mo ko atong VPad 2. Abangan nyo lang po ating full review, unboxing, and game test natin dito sa very affordable na tablet ngayon mula sa Villion.